Kaya ang gusto ko lamang pong idiin, okay, kaibigan natin ng nandyan sila, maraming salamat, pero wag naman po tayo ibala. Baka tayo ibala lang ng mga yan eh. Wala naman problema sa akin eh. Tanda ko na rin naman, masarap din maging bayani, di ba sir? Pero wag naman yung magpapakabayani tayo para sa glory ng iba. Pag may nangyari sa Coast Guard yun, o kaya nagkakaroon talaga na shooting war, hindi napigilan ng China dahil iniini sila ng mga Coast Guard natin. Come over here, banggain nyo kami. Binangga nga ng Chino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na. Sa iba't ibang bansa, iba ang kalikasan ng mga Coast Guard. Nung ginugol ko naman po yung China Coast Guard, lumabas po dito sa entry dun sa website na globalsecurity.org. Ang kanilang article, China Coast Guard. Ang nakasulat po dito sa globalsecurity.org, the leadership of China's Coast Guard was transferred from oceanic authorities to the country's army beginning 1 July 2018, a move that analysts said will enable it to play a bigger role in emergencies and crises, including war. The change put the Coast Guard under the direct administration of China's Central Military Commission, enabling the China Coast Guard to be more involved in military drills and daily exercises with People's Liberation Army or PLA Navy. So, ilan pong halimbawa ito, Mr. Chair, I would understand batay sa ating pananaliksik na iba't iba po ang kalikasan ng mga Coast Guard sa iba't ibang bansa. Dito po sa atin sa Pilipinas, civilian po siya sa ilalim ng Department of Transportation. Sa ibang mga bansa naman tulad ng China, siya po ay militar na unit dahil nasa ilalim po ng kanilang armed forces. At may iba pang mga research dito na by law, ganun po, dahil ipinasa po yan ng National Congress ng China na ang kanilang Coast Guard mula sa dating mas administrative na agency, ngayon po ay isang ahensyang militar. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, Thank you, Senator Bato. just a short reaction na. Baka sabihin ngayon ng mga nagmumonitor naman dyan ng mga netizens na kami ni Senator Robin Hood Padilla porque we are sticking to the definition of Coast Guard as far as Philippine government is concerned. Baka sabihin naman nila na makachino kami ha. Bihin mga for all we know, Mr. Chair, baka sabihin ng Chino na whatever definition Google is giving to you, hindi namin naaminin yan. So wala ring mangyari talaga. O iiwas at iiwas yung mga Chino na yan sa responsibilidad dahil ginagawa na nga nila eh. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So wala talaga yung mga tao niyan. Iba, may sariling interest yung mga tao niyan. Kaya magkaisa tayo dito. Kami dito sa Senado, kayo sa Armed Forces at sa Coast Guard, siguruhin natin na synchronize tayo in defending our national interest. Wala akong pakialam kung kumikiling kayo sa Amerikano, kumikiling kayo sa Chino, wala akong pakialam. Basta importante yung ating interest bilang Pilipino. Bahala kayo kung paano gawin nyo yan. Do you think pag ng Coast Guard binangga ng malaking barko ng Chinese Coast Guard doon sa West Philippine Sea at yung ating mga Coast Guard ay nangalunod doon sa dagat, meron kayang sasaklulo sa kanila? Tayo rin, walang ibang sasaklulo. Kaya we have to, maganda yung sinasabi na natin dito sa committee na ito, ang tanong natin dito is, how prepared are we? As far as defense preparedness is concerned, I don't want to be a warmongerer here. Pero bilang isang Pilipino, kailangan siguruhin natin na handa tayo. Anong immediate action drills na pinagagawa ninyo, J3 ng AFP? Pag may nangyari sa Coast Guard yung
O kaya nagkakaroon talaga ng shooting war. Hindi napigilan ng China dahil iniini sila ng mga Coast Guard natin. Come over here. Banggain nyo kami. Binangga nga ng sino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na. Ano ngayon ang... we don't have to go to the details. Gusto ko lang malaman from you, J3, ikaw man ang in charge sa operation ng buong Armed Forces of the Philippines. How ready are we to respond to that situation? Baka sabihin na naman yung mga mapariyo tayo sa mama sa pano na hindi mo na kami mag-respond dahil hintayin mo na namin yung clearance ng presidente. Ano bang immediate action nyo dito pag ganun mangyari? Yun nga, worst comes to worst. Nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command, we will be ready, Your Honor. Thank you. At with the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Magdala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan, tawagan nyo lang kami. Sasama kami sa inyo. Yes, Huwag kayo maglala. Thank you very much for that assurance. Chairman, dagdag lang po ako. Okay, Senator Robin. Opo, napakaganda po kasi ng punto natin. At alam ko naman po nagkakasundo tayo sa isang punto. Ayaw po natin ito mag-escalate. Kasi mga mahal kong kababayan, matuto din po tayo sa mga nangyari nung mga nakaraan na tayo ay nagtiwala dito sa mga Amerikano nung World War II. Pero ano nangyari? Noong nagkagipitan na, umiskit na si MacArthur, naiwan tayo. I shall return na lang. Dagi-bagi ba tayo ng 3 taon? Hindi naman natin gera talaga hindi naman natin kalaban yung Hapon eh. Nasabit lang tayo doon. At least, Senator Robin, Opo. nag-return talaga. Nag-return. nag-return, no? At least, Nag-return po si MacArthur nung panalo na tayo. Inagaw na naman ng mga Amerikano yung glory na sinasabi nila sila tumalo sa Hapon. Pero ang katotohanan, historically, at yan po ay patutunayan ng mga historian, nagtatago na ang mga Hapon nun. Nananalo na ang mga gerilya nung dumating sila MacArthur. Kaya ang gusto ko lamang pong idiin, okay, kaibigan natin ng nandyan sila, maraming salamat, pero wag naman po tayo ibala. Baka tayo ibala lang ng mga yan eh. Wala naman problema sa akin eh. Tanda ko na rin naman, masarap din maging bayani, di ba sir? Pero wag naman yung magpapakabayani tayo para sa glory ng iba. Kung magpapakabayani tayo dahil sa Pilipinas, gulo natin. Tayo. Hindi dahil ibinala lang ako, ibinala lang tayo ng ibang nasyon. Kasi po malalim masyado itong nangyayaring ito. Bakit hindi dapat tayo maging kumbaga sa chess phone, wag naman tayo maging phone. Sana man lang bishop tayo, di ba? Hindi dapat tayo yung phone dito. Napakahalaga po na ihanda din natin yung ating mga kababayan. Kasi sa ngayon, sir, siguro naman walang kukontra sa akin dito, ni ROTC, wala tayo. Siguro naman, sa usapin na yun, nagkakasundo tayong lahat. Paano nating sasabihin na handa tayo, yung mga kabataan natin, busy sa TikTok. Kaya sana, magkasundo ka. Kung talagang tayo'y palaban lahat, totohanin natin. Yung lamang ko, Chairman,